accommodation sa Greek language. No? Basta madto gani sa isa ka language na accommodate yung kaya grammar sa Greek ya is ang neuter yang stone na yan o rock ya ang feminine may feminine with masculine ang feminine Petra ang masculine Petros hindi pwede nga tawag na sa Kristo si Peter nga kalalaking tao nga Petra kay feminine na nakuha yung mga kuran hindi na pwede. Kaya mo na sa siling sa mga hindi na yung Catholic scholar, kundi mga Bible scholar, mga kuturan, araw, si Muriel Tinio, ang The Bible Dictionary, siya, Kepas, Lora, name given by Jesus to the Apostle Peter. Tapos, aray man di ganyan sa pag-describe Peter. Pwede maka-address mo na. Peter, Apostle, the name of Simon, Peter means rock. Pwede nyo na yung mga examine, no? Kung sabihin nyo. Tinaya, hindi niya protestante yan. Bible scholar na nga, hindi niya katoliko, protestante na niya. Kaya isa na na yan sa mga pamatuod, perhaps wala ka mo kabalo mga turan. Kaya ang major 21st at 20th century ng mga protestants, in-set aside nila ang bias nila sa Catholic Church. Kaya nagpamatuod sila na Peter is the rock. Araw, research ko na sa Lasalo, University Research, on the papacy. Ano na makita mo na, siguro mga tusig ang mga well-known yung mga Bible scholars, nga nagsiling sa si Peter is rock. Hindi na niya hindi niya Katoliko, kundi Protestante. Are you being surprised by the truth? 11 converts to the Catholic Church. Nagsiling doon, komentary, si D.A. Carson, Peter is the rock. If it were not for the Protestant reaction against extremes of Roman Catholic interpretation, it is doubtful whether many would have taken rock to be anything other than Peter. New American Commentary kay Bloomberg, Tyndale's New Testament Commentaries, the Anchor Bible, the New Century Bible Commentary, the Interpreter's one-volume commentary, Bible Students Commentary. Kaya mga turan, kung kita na objective na kita magantaw sa nasulat sa Biblia, kahit hindi kita matabunan, sinato nyo lang denominasyon lang. Kaya rin, inakseptahan niya si Protestants siya lang, wala problema na. Now, kung sa lingon niya ni Yesu Cristo, may niya si Peter, yan is also dito. Pero wala niya pulos, kaya ang Savior, inansan mo. No? In Hebrew. Kaya sa Hebrew, mga kuturan, kung little stone man si Peter, ang Hebrew wording is ibna, little stone. Kasi sabi kita, Ebenezer na, stone ng Ebenezer na church ng, dila, Ebenezer, small stone na ibna, small stone. Sa mo na yung wala na kasing tao, pwede ang argumento ng mga kuturan. Now, siling lang nung sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11, Jesus Christ is the foundation. No one can lay any foundation. Ambo siling na, no man can lay any foundation. That which has been laid, Jesus the Christ. Di wala kasing tao makalay ng foundation. Jesus Christ is the foundation. Siya ang ginhimo ang foundation sa amay. Pero si Yesu Cristo, ginhimo yan si Pedro ang foundation. Why? In Matthew chapter 7, verses 21 to 24, sila ni Yesu Cristo, a wise man builds his house on a rock. Sinong wise man na? Jesus Christ. Sinong rock na? Peter. Pwede ba na ikaw ang builder? Tapos ikaw man dahil ang nagpatuma na ikaw man yung mga fondasyon? Tapos, sila Psalm 127 verse 1. Unless the Lord builds the house, in vain do his builders labor. Sino ang Lord nila ginaprophecy? Jesus Christ is building the house. The church, 1 Timothy 3:15, the church of God, the pillar and the ground of truth, that's ang foundation. This is Peter. Sino mo, hindi mahimong ang foundation si Peter? Now, nag-contract sa Bible. Ephesians 2:20 ni the church of the living God, founded on the foundation of the apostles and the prophets. The foundation nila Revelation 21 verse 15, kasi nga, after gates na, may foundation, some 12 apostles. Sino mo na ang mas karo na da? Pero hindi ang Bible verses. Wala nila conflict sa Jesus Christ ng foundation. Hindi lang Catholic principle, mga kauturan, principle of participation. Na I hope ma-appreciate niya doon mga kauturan yung nagwak sa Santa Iglesia. Ano yung principle of participation? As a Christ,
being the light, people become the light also. Matthew chapter 5, kag Ephesians chapter 6. As Jesus Christ is the shepherd, Peter also becomes the shepherd. Ako na yung pastor's one participation. As Christ held the king sa Revelation chapter 1, kag sa Revelation chapter 3, ginatag man ng king kay Peter. Kag wala man sing iban man tagan. Mas sinabi, Matthew chapter 18, verse 18, ginatagan mo ito mga apostoles in binding and loosing. Ito pa rin yung pag-atay sa kay Peter, si binding and loosing. Yung wala problema na, binding and loosing, common sila, pero ang kaya ginatag kay Peter alone. So, mga katuran, kayo na nakaruhan dito sa kita sa grade. Now, may sabat ko pinalo pahabol na question. Nga si Jesus Christ is the only priest. Kabuhay is ang priest. Principle of participation, mga kuturan na. Hebrews chapter 5, Jesus Christ is the high priest. Pero sa binasa ni Pastor Ayakin na, 1 Peter chapter 2, verses 1 to 9, makita mo na we are also members of the royal priesthood. No? You are priests. Revelation 1:7, the kingdom of priests. Plural, di na sa Yeso Cristo. Kag masiligabi sa Yeso Cristo is the cornerstone. Yun ang padayon na, we are also stone.